Diwalwal, ang bundok ng ginto sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Marami na akong kwentong narinig tungkol dito, mga kwento tungkol sa ginto at mga nilalang na napayaman nito. Matagal ko na itong gustong marating. Wala akong kamalay-malay na ganito ang aking dadatnan, malayo sa mga kwentong narinig ko. Kung meron mang ginto rito, hindi ko malubos maisip kung bakit hindi na kinabang ang lugar na pinagmulan nito. Sa aking pakiwari, ang Diwalwal ay malayo sa pagiging isang paraiso, gaano man ito kayaman sa ginto. Ang Mount Diwata o mas kilala sa tawag na Diwalwal. Narito ang ginintuang mga pangarap ng libo-libo nating kababayan. Ginto ang naging puhunan ng lugar na ito upang umunlad at ginto rin ang posibleng maging mitsa upang dito'y subiklab ang kaguluhan. Ako po si Jessica Soho at ito ang Eyewitness. Samahan niyo po kami at suriin natin ang punot dulo ng kaguluhan dito sa ginintuang bundok ng Diwalwal. Umaasa ang mga nandito na sa dulo ng mahaba at madilim na tunnel na para bang kinaroroonan nila ngayon ay may liwanag din silang dadatnan. Ewan kung nagkataon lang, pero laging mga sundalo ang mga lumilitaw na lider ng Diwalwal. Mukhang dito'y totoo ang kasabihang kung sino ang may baril, siyang hari. Noong bagong diskubre ang Diwalwal, ang namuno rito'y isang taga-Philippine Army na nagngalang Harabas, na ayon sa kwento ay leader ng isang Lost Command. Si Joel Brillantes ng kumpanyang JB at Southeast ay dati ring sundalo ng Army. Pero ang itinuturing ngayon na bagong hari o King of the Mountain ay si Nelson o Tata Sala na dati ring sundalo ng Army. Ito yung grupo ng mga minero, yung nagdidiging talaga. Yan naman sa kabila, mga soccer. Makulay ang personalidad ni Tata Sala. Marahil dahil dati rin siyang tulad nila, malapit ang kanyang loob sa mga maliliit o small-scale miners. Hindi siya nag-atubiling basain o dumihan pa ang kanyang mga kamay kahit na mamahalin pa ang suot niyang relo. Matulungan lamang ang isa sa kanila na makakuha ng ginto. Kung walang mercury, yung puti na yan, Jess, ano na yan? Yellow metal na yan, gold yan. Tama ba ito, Magic? Yun mo, ano mo lang? May mga pagsisisi ba kayo kung bakit kayo napunta dito sa Diwalwal? Wala, ma'am. Pala ma'am, nakatikim ako ng humay dito na eh. Palay ba? Dati sige, nakain namin sa amin, ma'am, mais. Sa hirap na dinalas ko sa baba, kumakit ako dito noong April 17, 1983. 1983. 83 po. Tapos po? Nung umakyat ako dito, doon muna ako nakitira sa detachment. Ang trabaho ko dyan, tagapagdukdok ng mga bato ng mga sundalo. And after noon, naglilibor ako dyan sa Balite. Makapag-ipon ako ng kunti. Sa tulong ng 4 pang sundalo, nakagawa si Tata Sala ng tunnel hanggang sa naabot niya ang ginto. Bukod sa kayamanang namina niya, nakamit din niya ang kapangyarihan. Yung una nagpapatakbo ng asosasyon dito noon, medyo magulo. Noong 1987, tumakbo ako bilang isang presidente ng asosasyon. Nanalo na naman. Narilik ako ulit, 88, 89, 3 beses ako narilik. Ayon kay Tata, siya ang nagsaayos ng samahan ng mga maliliit na minero. Noong 1989, matapos ang mga sunod-sunod na aksidente o yung mga tinatawag na mga minero na bar down, napuwersa ang mga minero na magtayo ng isang common portal o isang lagusan para marating ang maliliit pang mga tunnel sa ilalim ng bundok. Tinawag nila itong Australia. Hindi namin iniisip na
kaya namin palang magbutas dito, itagos doon. 800 meters, ilang milyon ang gagastusin. So naghahanap kami ng ibang mga pwedeng makatulong sa amin na pinanser galing sa baba. Bukod sa mga small-scale miners, kabilang sa mga investors ng Helica ang ilang opisyal ng pulis. Subalit ayon sa Helica, hindi naman daw sila nakikialam sa pagpapatakbo ng minahan. Dito sa portal na ito, na kung tawagin nga nila ay Australia, nagdadaan ang mga minero upang makakuha ng gold ore sa bundok. Sa lahat-lahat, kontrolado ng Helica ang 64 o 64 tunnels. 4,000 ang empleyado nito. 4,000 pamilya ang umaasa sa kumpanya. Sabi ko, mahalin yung trabaho natin, huwag nating isipin yung sahod natin. Kasi kung punta tayo sa baba, hindi man tayo pwedeng mag-apply ng sa opisina kasi wala man tayo pinag-aralan. Ang inano lang talaga natin, yung lakas lang talaga. Ang problema, 2 taon nang sarado ang minahan. Ipinasara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para raw magkaroon ng kaayusan ang Diwalwal. Pero sa loob ng 2 taon ay tila wala namang nabago dahil tigil ang operasyon ng Helica, nakaimbak lamang ang mahigit 1,000 sako ng gold ore na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso. Perang natutulog para sa kumpanya na dapat sana'y pinakinabangan din ng mga empleyado at mga minero. Kaya raw kung minsay napipilitan si Tata na pasweldohin na lamang ng sako ng bato o gold ore ang kanyang mga empleyado. Sports tayo, sinasabi niya hindi natin makikita at mararamdaman ang tunay ng siwa. Ang definition ng sports. Buti na lamang daw at may pondo pa para pakainin niya araw-araw ang 400 empleyadong nakikitira rin sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, marami raw sa mga minero ang nakapag-iisip na ng hindi maganda, tulad ng sapilitang pagbubukas ng mga tunnel. Ang balak ng mga tao, lusobin na yung portal. Lusobin na yung portal ba? Hindi sila makatest. Mag-decide yung DENR, ma'am. Matalo man kami, at least nag-decide sila. Manalo man kami, at least nag-decide sila para alam namin kung saan namin, umpisa na naman kami sa bagong laban. Hindi maintindihan ng mga minero kung bakit 2 taon na'y wala pang desisyon ng gobyerno tungkol sa Diwalwal. Hindi rin nakakatulong na may away pa sa loob ng mga tunnel. Sa itong GD, akala ng mga taga-Jungle of Makati na siya yung representative ng representative ng buong small miners dito sa Mount Diwata na Parang misrepresentation. Kawawa dito, yung totoong nakipaglaban talaga sa Jungle of Mount Diwata. Pero hindi rin may kakailang maganda ang mga koneksyon ni Tata Sala. Siya ang chairman ng LAMP o ang partido ng administrasyon noong nakaraang eleksyon. Hindi may tatanggi ang kanyang kapangyarihan. Meron daw kayong private army. Hindi man siguro, walang po pwedeng maglagay ng private army dito, ma'am. Unang-una, nandyan yung mga PNP. Nandyan yung SAP. Nandyan yung PRMG, yung Police Regional Mobile Group. Nandyan. Walang magandang lalaki dito na pwede magdala ng baril. Hindi ka organic dito sa tax group mong kayo. Hindi ko naman yung trabaho ko dito. Minsan, minero. Minsan, kusinero. Kahit tanungin mo yan sila. Minsan, nagdidig. Pero alam mo, mas trabaho ko man yan dati. Hindi ko ginalayo yung sarili ko sa nila. Kinapasyalan ko sa kwarto nila. Anong kinakain nila, kinakain ko rin. Mahal niyo ho itong lugar na to. Ma'am, kasi dito ako medyo gumanda yung buhay ko, mga kapatid ko. Kasi sa 11 kami magkakapatid. 7 kami, ma'am, hindi nakapagtapos ng elementary. Dahil sa hirap pa. Yung bahay kasi namin, parang dyan nagsasaing, dyan kumakain, dyan natutulog. Mamatay yung kapatid ko. Sa harapan ng bahay, napuron. Kaya, anong balikan namin sa baba? 1983, noong unang madiskubre ng tao ang ginto sa Mount Diwata sa bayan ng Moncayo, probinsya ng Compostela Valley sa Mindanao.